Ayun, magandang gabi ulit sa inyong lahat. Ako ulit si Kagawad Dax ng Barangay 158. At gaya ng sinabi ko, pag-uusapan natin ang batas ng VAUSI or ang Republic Act 9262, Violence Against Women and Their Children. Okay, so ang batas na ito ay tumutukoy sa anumang gawain na maaaring magdulot ng pisikal at sexual o psikolohikal na pinsala o kaya'y economic na pang-aabuso kabilang ang mga banta ng pangbubugbog, panggagahasa, pamimilit, panghaharas, o di makatwirang pagkakait ng sa kalayaan ng sinumang babae. Ang mga maaaring maparusahan sa paggawa ng mga nasabing akto ay ang asawa, dating asawa, karelasyon, ama ng mga bata, o sinumang lalaki na ang biktima ay may sexual na relasyon. Saklaw din nito ang mga akto laban sa anak ng biktima, lehitimo man o hindi, o sa labas, nasa tirahan man ng pamilya o hindi. Ang batas na ito noon ay ipinasa noong February 2004, or yun nga, ang tawag natin ay ang RA 9262 na nilagdaan ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Actually, consolidation ito ng House Bill 2723 tsaka hindi, Senate Bill 2723 tsaka House Bill na 5516 tsaka House Bill 6054 yung mga tungkol sa mga batas ng pang-aabuso laban sa mga kababaihan natin. So yun, usually ang difference ng VAUSI tsaka sa Magna Carta for Women, ang Magna Carta for Women ay batas para sa lahat ng mga babae, transgender tsaka intersex. At ito namang VAUSI ay nakafocus sa mga anumang bagay na karahasan laban sa babae, pero ito ay ang babae at lalaki ay may relasyon. So bakit ang VAUSI, bakit may ganito, bakit may VAUSI na batas, bakit ginawa itong VAUSI? So of course, realidad at hindi mawawala sa ating lipunan ang mga pang-aabuso na madalas nangyayari sa may mga relasyon sa isang pamilya. Magjowa, mag-boyfriend, mag-live-in partner, mga ganun ba? Basta may relasyon ang bawat isa. So sino naman ang biktima ng VAUSI? Base sa batas na ito, from the word itself, violence against women and their children. So babae lamang at ang kanyang mga anak na pinag-usapan ay pang-aabuso sa loob ng isang relasyon kung saan ang babae at ang mga bata ay palagi ang mga dihado. So ang VAUSI ba ay isang krimen? Oo naman, kaya nga tayo may batas. Isa itong pampublikong krimen kung kaya't bukod sa babaeng nakakaranas ng mga pang-aabuso, ang kasong VAUSI ay maaari ding isampa ng mga kanyang pamilya, ng barangay, kagaya ko agawad, mga pulis, social workers natin, o mga concerned citizen na may alam o nakasaksi or may knowledge doon sa pang-aabuso. So yun. At dahil ito ay isang public crime, hindi ito naririsolba sa barangay sa paraan ng pag-aareglo, pag-uusap, o pakikipagkasundo ng biktima at ang respondent.
So, ibig sabihin ng respondent ay yung nirereklamo. So, ano yung mga akto ng karahasan sa VAUSI law? Una na dito ay physical violence. Ito ay halimbawa ng panggugulpi, paninipa, panunutok ng baril, o anumang bagay na nakakasakit, or kahit nga inaambahan pa lang, or threat na halimbawa sinabi ng lalaki, papatayin kita sa labas, papatayin kita, hindi ka makakalabas, o mga tipong ganyan. So physical violence na pala siya, at kasama na siya sa batas ng VAUSI at krimen na siya. Ang pangalawang karahasan ay sexual violence. Ito naman yung mga panggagahasa, panghahalay, rape, pamimilit, halimbawa makipag-sex, manood ng mga porn, pambubugaw, pambabastos, at pamboboso. So, nasa tinatawag natin sexual violence ang mga ganyang bagay. Pangatlo naman ay ang psychological or psychological violence. Ito naman yung pamamahiya, paninira ng mga gamit, pagkakait sa mga anak, 'di ba? May ganun minsan. So yan ay under psychological violence. At ang panghuli at ang pang-apat na karahasan sa VAUSI law ay ang financial or ang tinatawag natin na economic abuse. Ito ay halimbawa hindi pagbibigay ng suporta, sustento, pamimigil sa pagtatrabaho ng mga babae, ng asawa, pagkuha at pagkontrol ng kita ng babae, or paninira sa bahay or gamit sa bahay. So parte yan ng economic abuse or financial. And so yun, gaya ng sinabi ko nga kanina, ang VAUSI ay naitatala sa paraan ng pang-aabuso or pang-aabuso ay maaaring actual or isinasagawa or ibinabanta sa babae. Ito ay maaari ring direktang ginagawa sa kanya or sa kanyang mga anak or sa iba pang pamilya o alaga upang takutin ang babae. Lalo ngayon, uso ang social media, pwede rin yung maging basihan. At ito rin ay maaaring pwedeng mangyari sa loob ng bahay or pwedeng mangyari sa labas ng bahay. Okay, so ano nga ang parusa dito? Pag nalabag yung VAUSI law. So, ang respondent ay maaaring maparusahan ng pagkakabilanggo depende sa bigat ng krimen na ginawa. Pagbabayad ng danyos na hindi bababa sa 100,000, ngunit hindi rin naman tataas at 300,000. At kailangan ding sumailalim sa psychological counseling or psychiatric treatment ang may sala. So, may kulong, may danyos. At isa pa dito, ganito, may tinatawag tayo na battered woman syndrome. Ano ito? So, minsan, may mga insidente na so sobra-sobra na yung pagtitimpi ng babae, sobra nang nasaktan, kinikilala ng batas na ito ay ang battered woman syndrome ay kinikilala ng batas yung effect or epekto ng pang-aabuso kung saan humahantong sa patayan or pagpatay sa respondent, pagpatay ng babae doon sa lalaki halimbawa. Yun nga, sa sobrang pagtitimpi at pang-aabuso na nangyayari sa kanya. So sa ganitong sitwasyon ay maaari itong gamitin depensa ng babae sa korte
upang mapawalang sala. Ngunit, syempre, kailangan mo na mapatunayan yan sa pamamaraan ng psychologist saka psychiatrist. So, yun. May ganon din pala. May ganon din palang bagay. Syempre, minsan hindi na rin maiwasan na nagkakasakitan at ang ending ay dead ball. Mga tipong ganon. So yun, again, yung batas na yan ay ang sinasabi na yan ay ang battered woman syndrome. Yun, pwede ang babae mapawalang sala kahit napatay na yung kanyang jowa. Jowa talaga o asawa. So yun, saan pwedeng lumapit ang mga biktima? So sabi ko nga kanina, pwedeng lumapit, pwedeng magtumulong ang barangay. So usually naman una talaga ang pinupuntahan ng barangay. So yun, sa barangay, kapitan, kagawad, at meron tayo ngayong sa bawat barangay yung VAUSI desk. So doon pwedeng lumapit. So yun, actually napakahaba din yan na batas na yan. Sinorten lang natin kada chapter para hindi na siya humaba. So basically, ang batas ng VAUSI ay proteksyon ng mga babaeng inaabuso ng kanyang karelasyon. Nangyayari ito pag merong intimate relationship ang bawat isa. Para sa mga babae, para sa kanyang laban sa kanyang kinakasama, asawa, boyfriend, or live-in partner. So yun. So nabanggit natin na isa sa mga pwedeng lapitan ang barangay, 'di ba? So yun, dahil mahaba-haba na rin siya, next topic natin na tatalakayin ay yung Barangay Protection Order, na isa sa mga bagay na pinapatupad ng barangay pag ganito ang problema. May VAUSI case tayo. Okay, so yun ang pag-uusapan natin next topic. Okay, good night ulit, and share, and like. Bye-bye!